Ang simpleng pagpo-posts o pag-comment sa social media ay isang karapatan, pero dapat laging tandaan na may kaakibat din itong responsibilidad. Kaya sa mga walang pakundangan kung mamahiya ng tao online, ito ang parusa sa maaari niyong kaharapin. Panoorin sa report na ito. Ngayong nagsimula na ang pangangampanya, simula na rin ang mga online campaigns at social media protests. Madalas, nakikita natin sa social media ang talamak na pagtatalo sa isa't isa ng mga taga-suporta ng kandidato. Kadalasan, ukol ito sa mga ipinaglalaban ng bawat isa. At hindi maitatangging maraming insidente kung saan nagiging personal ang atake ng ilang netizens. Ano nga ba ang posibleng kakaharaping parusa ng mga walang pakundangan sa pagbitaw ng mga komento na nakakasira ng reputasyon ng ibang tao? Nakasaad sa Republic Act 3815 o Revised Penal Code, Article 355, na ang sino mang mamamahiya o maninira ng reputasyon ng isang tao sa pamamagitan ng pampubliko o malisyosong mga mensahe ay papatawa ng presyon koreksyonal o pagkakakulong ng nasa 6 na buwan hanggang 4 na taon o pagmumultahin ng 200 piso hanggang 6,000 piso. Kung ikaw naman ay mananakot ng ibang tao para utusan ito na sirain ng iba, maaari kang patawan ng aresto mayor o pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na buwan o pagmultahin ng 200 hanggang 2,000 piso. Kung sa social media naman ginawa ang paninirang puri, nakasaad sa Cybercrime Prevention Act of 2012 na makukulong ka ng nasa 2 hanggang 8 taon. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!